Now, although si Lord ang nagpapagrow sa atin spiritually, it does not mean na wala tayong responsibility. Halimbawa, tayo po ay nagtanim ng halaman dyan. Alam natin na grow yan, pero meron din tayong responsibility katulad ng kailangan diligan, kailangan masikatan siya ng araw para mabilis yung kanyang pag-grow at healthy yung kanyang pag-grow. So, ganoon din sa bawat isa. Although tayong lahat ay mag-grow, pero meron tayong mga responsibility na dapat gampanan. At ito po yung unang responsibility na pag-usapan natin ngayon. We will talk about prayer. Okay? Kung gusto natin lumago spiritually, we need to work on our prayer life. Okay? In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, dapat maging Bible memory verse mo na to, Brother Alejandro. Madali lang to. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin ng walang katapusan. Or ano sa Tagalog? Walang patid. Walang patid na pananalangin. So kung gusto natin mag-grow spiritually, mga kapatid, it will never happen kung hindi ka nagpipray. I'm not talking about nandito tayo sa Bible study, nagpipray tayo. Hindi po yun ang prayer na tinutukoy ko. It's not about when we come to church and we pray there, but we're talking about your personal prayer life. Na ikaw lang mag-isa. Hindi ka nakadepende na may Pastor EK or may pastora or kasama yung mga kapatiran. Nagpipray ka talaga mag-isa. Nagpipray ka sa umaga, sa pagkagising mo, nagpipray ka bago matulog. Ikaw at ang Panginoon lang. That's the kind of prayer. And doon natin makikita ang dahang-dahang paglago natin spiritually. Sasabi nga ni Brother JP, sa pagdadasal, no? Pagdadasal. So, tanungin mo muna yung katabi mo, no? Ask them, kamusta ang iyong prayer life? Praise God. Papangiti na lang tayo. Praise God. How is your prayer life? When was the last time you pray? Sinong nag-pray kanina? Umaga? Sino nag-pray kahapon? Praise God. Babait So, sabi mga kapatid ni John Bunyan, isang quote, sabi niya, a sinning man will stop praying, and a praying man will stop sinning. Ang ibig niya sabihin, pag patuloy kang gumagawa ng kasalanan, mahihirapan kang manalangin. Pero pag patuloy kang mananalangin, hindi ka magkakasala. Dahil hindi mo kayang ipagsabayan, dalawang yan. Ang pagpipray at ang paggawa ng kasalanan. The more kang gumagawa ng kasalanan, the more na mas mahirap ulit manalangin. Pero the more ka laging nanalangin, hindi na madaling matukso sa kasalanan. If you want to keep sinning, stop praying. But if you want to stop sinning, keep praying. Kung gusto mong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, huwag kang manalangin. Pero kung gusto mong tumigil na sa ganitong klaseng kasalanan, patuloy kang manalangin ng walang katapusan, mga kapatid. Praise God. So, it is prayer that will protect you upang hindi ka mahulog sa temptation ng sin. And it is also sin that will bring you away to prayer. Over many years, mga kapatid, ng paglilingkod ko sa Panginoon, I can witness the profound impact of prayer. I can see sa mga taong kausap ko, iba kausap ang mga taong prayerful. May something na unique sa kanilang aura. Iba sila magsalita, iba sila mag-isip,
iba sila gumalaw, iba sila mag-behave, iba ang presensya ng taong lagi nanalangin. Dahil yung laging nanalangin ay laging dala-dala ang presensya ng Panginoon. Yung sabihin na natin hindi nagpipray, madalas ang lumalabas sa bibig niya ay yung pangsarili niya lang naisip. Akala ko ganito, tingin ko ganito, palagay ko ganyan, ganyan, ganyan. Pero iba mag-isip ang taong nagpipray. Naalala ko yung sabi ni Leonard Ravenhill, sabi niya, hindi mo kayang i-gossip yung pinagpipray mo. At hindi mo kayang ipag-pray yung minamarites mo. Ibig sabihin, once na yung isang tao pinag-pray mo, hindi mo na siya kayang siraan sa iba. Kasi naglalaban na yung konsensya mo sa loob eh. Pero pinag-pray mo kanina, tapos ngayon sisiraan mo siya sa iba. Hindi mo kayang siraan yung taong pinagpipray mo. At hindi mo rin kayang ipag-pray yung taong sinisiraan mo. Kasi siniraan mo eh. 'Di ba? Tapos ngayon, pagpipray mo, hindi hiyang-hiya ka ngayon, mga kapatid. So, may kita ko talaga na kahit kayo, mga kapatid, madi-differentiate nyo agad yung taong lagi nananalangin at yung taong wishy-washy, kumbaga, sa pananampalataya sa Panginoon. Praise God. Alam ko gaano ako kahina when I don't pray. I can feel that. If I'm just honest with myself. Alam ko agad sa sarili ko na medyo wala akong prayer ngayon. Medyo mabilis ako mabad trip. Ganyan. Yung mga asawa natin, alam na alam yan. Pag di na tayo nagpipray. Praise God. Minsan pag nag-aaway kami, tinatanong ko siya, di na tayo nag-devotion kasi, no? Kailangan natin mag-devotion ulit. Doon nasusolve yung mga problema, mga kapatid. Praise God. Alam ko sa sarili ko, pag kulang ako sa prayer, alam ko yung emotion ko, hirap ko kontrolin. Pag kulang ako sa prayer. Alam ko na mabilis ako mag-overthink pag kulang ako sa prayer. Right? Pero pag lagi ka nagpipray, mga kapatid, andun yung refuge, andun yung clearness, andun yung peace of mind, andun yung joy sa pagpipray. Pero pag wala kasing prayer, hihiga ka, tapos yung demonyo magbubulong-bulong na yan eh. Alam mo, kawawa ka. Wala kang pera, pulubi ka. Yung mga kamag-anak mo, may mga narating na, ikaw, wala ka. Kasi ikaw naman, iiyak ka dun, magsi-self-pity ka. Wala akong kwentong tao. Gusto ko na maglaho, di ba? Gusto ko na mamatay. Kung ano-ano ng drama yung ginagawa mo. Tapos nag-overthink ka na. Wala akong kwentang tatay. Wala akong kwentang asawa. Wala akong kwenta. Di ba? Kasi yung demonyo, pinununan ng boses yung utak mo eh. Nagbubulong-bulong yan eh. Alam mo, ang power ni Satanas, hindi niya kailangan magpakita sa atin para takutin tayo. His thoughts, no? Iano sa mind mo. Hanggang maririnig mo yung mga boses na yun. Pangit ka, wala kang kwenta. Bulok ka, wala kang future. Masama kang tao, kadiri ka. Nilalamon ka nun, mga kapatid. Pero sa isang pagluhod mo lang, yung still small voice ng ating Panginoon, aalisin lahat ng mga negative voices sa ating isip. Kaya noon hindi ko magets yung sinasabi ni Mama na pray lang kasi. Wala kasing prayer eh. Ako, rational ako na tao. Sabi ko, okay naman yung prayer, pero di man tayo pwede puro prayer. May plano rin tayo. But then na-realize ko, doon nga sa prayer, doon mo makukuha yung plano, yung idea, yung strength para malagpasan yung pagsubok na yon, mga kapatid. Praise God. And yung prayer life ko ay merong domino effect yan eh sa paligid mo. Hindi lang ikaw ang apektado, pati yung mga karelasyon mo, pati yung asawa mo, yung kapatid mo, or yung anak mo. Lahat yan sila madadamay dahil wala kang prayer. Kung ano na tuloy nasabi mo sa kanila.
Naasar ka agad, sinampal mo agad, na bad trip ka agad. Galit ka agad. Realize mo, medyo kulang pala ako sa prayer ngayon. So, we need to pray. I must pray. I need to pray again and again and again. Tandaan nyo ito mga kapatid. Walang pinaka-mature na Christian na hindi na siya kasama sa prayer. You will never be too mature not to pray. Wala pong estado ng buhay na sasabihin mo, okay na ako, matured na ako, hindi ko na kailangan mag-pray. Hallelujah. Minsan nga, the more kang tumatanda, the more mong papahalagahan yung pananalangin, mga kapatid. In the Bible, every one of them, mga kapatid, they're all men and women of prayer. Si Abraham ay nagpray. Si Jacob, nagpipray. Si Hannah ay nagpipray. Si David ay nagpipray. Si Moses ay nagpipray. Nagfasting pa siya ng 40 days and 40 nights. Walang pagkain at walang tubig. Si Daniel ay nagpipray. Si Elijah ay nagpipray. Si Elisha ay nagpipray. Si Nehemiah ay nagpipray. Si Samuel ay nagpipray. Si Joseph ay nagpipray. Si Peter ay nagpipray. Si Paul ay nagpipray. At higit sa lahat, si Jesus ay laging nagpipray. Kailangan ba ni Jesus mag-pray? Yes or no? Yes and no. Right? Hindi naman niya kailangan mag-pray dahil Diyos siya. Pero dahil nung time na nandito siya sa earth, ay bit-bit niya ang katawang tao na walang kasalanan pero nakakaramdam ng panghihina. So, kailangan pa rin niya mag-pray. Kaya sinabi nga ni Jesus, not my will, but thy will be done. Hindi yung kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos ang masunod. Praise God. Isa sa mga pagkakamali ng karamihan, guilty rin ako dito, is yung prayer ginagawa nating pang-emergency. Exit. Diba? Pag wala ng pag-asa, saka na tara na, wala na, hirap na, pray na lang tayo. Which is mali. Ang prayer dapat ang pinakauna nating gagawin. Before anything else. Pray ka lagi, JP, dyan sa kasal mo na yan. Taniman mo ng pananalangin yung marriage life. Dahil pag pumasok ka na dyan, wala nang atrasan yan. Wala nang bawian yan. Kung pwede nga, wala nang bawian yan, mga kapatid. At pag umalis ka dyan, pananagutan mo yan sa Diyos. Dahil si Lord ang nag-establish ng marriage. Kayo maniwala, sinasabi ng ibang artista na marriage is just a paper, papel lang yan. No, that's just foolishness. Si Lord ang nag-establish ng marriage. Sino man ang pinagsama ay wala nang pwede makapaghiwalay sa kanila. Basta't inalay sa Diyos. So, bago ka magplano, halimbawa, mag-start ka ng small business. Pag-pray mo muna. Hindi yung start ka ng small business, tapos kung na-scam ka na, naloko ka na, saka ka magpipray, tapos pag-pray mo, galit ka pa kay Lord. Lord, ba't mo hinayaan na ganun? Anong klaseng Diyos ka? Hindi mo muna siya kinausap, kausapin mo muna siya. Tapos pag kinausap mo siya, hindi naman talaga siya sasagot ng audible voice na, oh, June, ito ang iyong gagawin. Pag-start mo sa online, walang ganon. Pero, after mo mag-pray, makikita mo, imimit sa'yo ni Lord yung mga taong kailangan mo for that business. Out of nowhere, may mga sitwasyon na dahan-dahan nakikita mo, wait lang, pinag-pray ko to ah. Ito yung pinag-pray ko ah. Nagkakaroon ka ng clarity. Kung wala kang prayer, hindi mo alam anong kalooban ng Diyos, ano yung hindi. Kasi hindi mo naman yun pinag-pray eh. Kung ano lang in-offer sa'yo, tanggap ka lang din ng tanggap kasi hindi mo naman alam pinag-pray mo. Pero kung meron kang pinag-pray specifically at sinabi mo, Lord, pag ito talaga, Lord, ay mangyari to, sabihin kalooban mo talaga, Lord.
Pag ito, Lord, ay mag-oo. Ibig sabihin, Lord, kalooban mo. Diba? Ganun yun pag dati, pag nanliligaw pa eh. Pag nag-yes si sister, Lord, sabihin, siya talaga, kalooban mo. Pero sana, Lord, mag-yes siya. Diba? Nag-no. Diba? Nag-no yung sister. Pinipilit mo pa, ikaw pa yung galit eh. Bakit gano'n? Hindi ka ba nag-iano? Kala ko ba pinag-pray mo? Diba? Kung anong kalooban ng Panginoon. Praise God. So, wag natin gamitin pang emergency ang prayer. Always prayer first before you do anything else. Prayer should be the natural and the default mode ng lahat ng Christian. Ang prayer, ito po yung ating oxygen. Dito po tayo nakakahinga. Ito po yung ating spiritual lungs. Now, pag humihinga ba kayo, ay nag-iisip pa kayo? Nagpaplano pa ba kayo ng paghinga? Hinga ako ngayon. Nagpaplano ka ba? Actually, the more mong iniisip huminga, the more humihirap huminga. Pag iniisip mo, ano lang gagawin mo? You just live your life. Di mo kailangan mag-isip. Humihinga ka na niyan habang lalakad-lakad ka, tawa-tawa ka, humihinga ka na niyan. Lalo kung ganun kalaki butas ng ilong mo, talagang malaking oxygen ang makukuha mo. Ang prayer, mga kapatid, ganun din ang prayer. Hindi mo na kailangan isipin talaga eh. Hindi mo na kailangan planuin dahil the more mong iniisip yan, the more humihirap. Automatic, pray agad mga kapatid. Habang nag-drive, huwag lang pumikit pag nagda-drive. Pag-pray ka habang nagda-drive. Kung ikaw lang mag-isa, hugas ng pinggan, pag-isa umaga, hallelujah, Lord, salamat Panginoon, ingatan mo kami. Salamat Panginoon, no? Paulit-ulit. Yun ang ating default mode, yung prayer. So, gaano tayo dapat kadalas manalangin? Nabasa natin sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Yan na, may Bible verse na kayo. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ephesians chapter 6, verse 18. Pakibasa po, Brother Alejandro. Ephesians 6:18. Nang magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin, at daing sa buong panahon, at mga puyat sa buong katiyagaan, at daing sa pagtungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Kailan daw dyan manalangin? Sa buong panahon. Praying always. Palagi ang pagpipray. Hindi yung Bible study na, magpiprayer tayo dun. Hindi. Palagi ang pananalangin. Ibig sabihin ba nun, di na may magtrabaho, pray na lang kami ng pray? Hindi. Ang ibig sabihin nun, time to time, nagpipray ka kahit anong ginagawa mo. Nagpipray ka. Luke chapter 18 verse 1. Pakibasa po, Sister Isa. Luke chapter 18 verse 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lumpaypay. Amen. Ano daw? Huwag malupaypay. May iba kasi sa atin, isang prayer lang, tapos pag wala, ayoko na. Parang wala naman yung prayer na yan. Hindi ganoon mga kapatid. Pag pray ka, walang nangyari. Pray ulit, walang nangyari. Pray ulit, walang nangyari. Pray ulit, walang nangyari. Tawag nga dyan yung push. Ba? Push, P-U-S-H. Pray until something happens. Kung merong pinakagusto si Lord na ugali sa pagdadasal, yung persistent manalangin. Kasi tinitest ni Lord, gaano mo ba talaga kagusto? Yun pala, isang prayer lang, tas pag wala, ayaw mo na agad. Diba? Manalangin ng huwag kang mapapagod, huwag kang manlupaypay, huwag kang ma-discourage sa pagpipray. Romans chapter 12 verse 12. Pakibasa po,
Brother Eric. Romans 12:12. Mga taga-Roma, Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. amen. Magalak sa pag-asa, magtaisin sa kapigatian, matyagain sa panalangin. Ayan. With complete version pa. English may Tagalog. Praise God. So, sabi doon, matyaga sa panalangin. Maging matyaga sa pananalangin. Ako mga kapatid, I always testify, product lang din ako ng matyagang pananalangin ng mama ko. Every early morning talaga yan. Walang patid. Simula elementary ako. Tuwing alas 5 ng umaga or 6 a.m. Maririnig ko na yung mama ko na parang baboy umiyak sa pananalangin. Hanggang grabe umiyak sa Panginoon. Bad trip na bad trip ako. Ganoon ko yung unan ko sa tenga ko. Naistorbo ko sa iyak niya. Mamaya-maya habang tulog ako, naramdaman ko na may kamay na dito sa ulo ko. Ginaganon na, Jesus name, Jesus name. Itong anak ko, Panginoon. Ingatan mo anak ko, Jesus name. Ganon mga kapatid. Hanggang 30 years old na ako. And then, galing siya sa US. Punta siya Pilipinas para sa kasal namin. Kasama kami sa kwarto. Ganun pa din. Hindi pa rin nagbago. Tuwing madaling araw. Matyagang nanalangin. Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay na parang mga pasaway, parang wala nang pag-asa, tiyagain nyo na sa panalangin yan, mga kapatid. Huwag kayong sumuko. Ipag-pray sila. Backslider na talaga sila. Impyerno na yan. Huwag mong sukuan. Hanggat buhay pa yan, ipag-pray natin yan. Tiyagaan natin yan sa panalangin. Colossians chapter 4 verse 2. Pakibasa, Brother Kenneth. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Amen. Manatili sa pananalangin. Sabi pa nga, kung pwede magpuyat ka sa pananalangin. Tinatawag na overnight prayer. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So, nabasa natin itong mga talata na to. Anong ibig sabihin nito? Ang prayer po is hindi option. Hindi po namin kayo pinapapili na, Brother Alejandro, kung gusto mo mag-pray, pray ka ha. Kung ayaw mo, di wag, okay lang yun. Hindi. Mandatory po na tayo ay manalangin. Prayer should be our lifestyle. Kristiyano ka na Sinabi mo na Kristiyano ka na Nagpabaptize ka na. Panindigan mo na to mga kapatid. Lakaran na natin to. Wala na tayong backup plan na iniisip nyo. Baka hindi totoo to magbo-Buddhism ako. Hindi pwedeng ganon. All in na to. Hallelujah. All in na natin to lahat sa Panginoon. At isa sa lifestyle na kailangan natin i-develop ay prayer. Prayer is not a religious activity. Prayer is a lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, sabi mo, gawin mong lifestyle. Gawin mong lifestyle ang pagpipray. Ano ibig sabihin pag lifestyle? Ano bang lifestyle mo pag umaga, di ba? Hilamos, toothbrush, ligo, di ba? Habit. Gawin mo ng habit. Ganon din, idagdag mo na yung prayer. Pwedeng mag-toothbrush ka muna bago mag-pray. Pwede ka rin mag-pray ng walang toothbrush. Okay lang naman kahit anong hininga mo at tanggap naman ni Lord. Pero ako mas gusto ko mag-toothbrush muna kasi parang nagigising ako. Yung inaantok kong katawan pag nag-toothbrush, nagigising. Hilamos muna para talaga magising. Minsan kasi pag magpipray ka, pagising mo, tapos wala kang hilamos, makakatulog ka Diba? Paluhod-luhod ka pa ng gano'n, sa higaan. Maya-maya, humihilik ka na
Bless na bless pa naman yung asawa mo, no? Grabe siya mag-pray, kanina pa yan, no? Yun pala, tulog na eh. No? So, gisingin mo naman yung sarili mo, mga kapatid. No? Toothbrush ka, hilamos ka para masarap ang pagpipray. At mga kapatid, wala akong nakitang tao na bad trip siya dahil nag-pray siya. Lahat ng nakakausap ko na galing prayer, ang ganda ng mood eh. Ang ganda ng aura nila eh. Wala akong nakausap na, grabe pre, bad trip ako. Bakit? Pray ako kanina umaga eh. Nakasira ng araw. Wala akong nakitang ganon. Lahat masaya eh. Lahat, iba kasi pag inuna mo talaga ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan yung trabaho, kailangan yung magtrabaho, kailangan lahat yan. Pero unahin natin ang Panginoon. Then, pwede tayo magtrabaho. Pwede nga tayo mag-pray. Habang, ano bang mga trabaho natin? Naghukay, nagmamaso. Mag-pray tayo mga kapatid. Praise God. So, gawin nating lifestyle ang prayer. Gawin nating parte ng ating buhay ang pananalangin. Not only ito ay lifestyle, pero sabi nga ni Jesus, ito na ang ating identity. Tingnan nyo yung Matthew chapter 21, verse 12 to verse 13. Pakibasa, Kuya Greg. Matthew 21, 12. Sige, 13 na lang tayo mag-start. Matthew 21, 13. At sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay at tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginagawa ninyong yungib ang mga tulisan. Amen. My house shall be called a house of prayer. Sabi ni Jesus, ang gusto kong identity ng aking church ay it's a praying church. My house shall be called a house of prayer. Ito yung time na nagalit si Jesus, yung gano'n niya yung lamesa. Kasi yung templo na dapat lugar ng panalanginan ay naging negosyo. Mga tindahan ng mga kalapate, mga manok, mga kung anong mga paninda. Galit na galit si Jesus. Sabi ni Jesus, ang templo is not for business. Temple is for prayer. My house shall be called the house of prayer. At ngayon, tayo na ang templo ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na tayo po ay laging nag-pray. Yung early church, yung mga unang mga Christians, mga apostles, disciples, wala po silang ibang ginawa kundi manalangin. Basahin natin yung Acts chapter 2, verse 42. Pakibasa po si Brother MJ. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Panalangin. Wala silang ibang ginawa kundi mag-fellowship, mag-aral ng salita ng Diyos, at manalangin. The Bible says, these men have turned the world upside down. Grabe yung impact nila. Wala silang political connection, wala silang ginather na big concert. They prayed and they made an impact. In Acts chapter 6, verse 4, sinabi dito nila Peter, Acts 6:4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabi na ni Peter, this is our life. Our life is totally spent in prayer and in the word. Now, hindi tayo against sa other extracurricular activities, pero dapat yung majority ng buhay natin is always praying and praying and praying and praying. Praying and studying the Word of God. Praying and studying the Word of God. Pray and pray and pray. Pati pa nga yung mga Muslim eh. Kahit mali yung kanilang Diyos na sinasamba, ay napaka-dedicated nila sa panalangin. To the point na kahit nasa public pa yan, kung oras ng panalangin, maglalagay na yan ng ang tawag dun sa luhuran nila. Parang carpet. Magpipray na yan mga kapatid. 3 times a day sila nagpipray.
Hallelujah. So, importante mga kapatid sa bawat isa na i-work out natin yung ating prayer life. Hallelujah. Kaya sa ating gawain, ano ang majority na ginagawa natin? Puro prayer. Meron tayong opening prayer, and then meron pa tayong prayer ng mga musicians, music team, bago mag-start. Meron pa tayong pray para sa offering. Meron pa tayong mga prayer requests. And then meron tayong Wednesday prayer meeting. Nagpipray tayo bago magturo ng salita ng Panginoon. And nagpipray tayo during altar call. And then nagpipray na naman tayo after. It's always about prayer. Kaya pag Sunday mga kapatid, pag sa altar, parang hindi nyo alam minsan gagawin nyo eh. Kita ko kayo eh. Katulala ng gano'n, no? Parang ba nangyari sa mga to? Mag-pray kayo. No, huwag kayong manood. Huwag kayong tumingin sa paligid. Kung gusto nyo lumuhod, luhod kayo. Yung kailangan nakatayo ng gano'n. Tapos nag-aantay na parang mga kapatid. Nag-aantay ng grocery. No? So, hindi lahat gano'n. Mag-pray. Mag-pray tayo mga kapatid. Pag tinawag na altar call, lapit na tayo. Huwag nang tumunganga at tumingin-tingin. Mag-pray. Kausapin mo ang Panginoon, mga kapatid. So, again, prayer is important. Prayer is mandatory. Prayer is powerful. That is why prayer is a struggle. Bakit ang hirap mag-pray? Bakit struggle ang mag-pray? Kasi alam ni Satanas gaano ka-powerful yan eh. Kaya ginagawa niya ang lahat para i-distract ka eh. Ba, nagpaplano ka na mag-pray, biglang NBA, Facebook, mga ghost projects. Na yung ano mo eh. Lo. Tapos, nakiko-comment ka na rin. Mga magnanakaw, mga ano talaga. Mga corruption. Ganun. Hanggang nakalimutan, magpipray pala ako. Ba, naging ka na, keyboard warrior ka na. Alam ni Satan gaano ka-powerful yan. Kaya ginagawa niyang lahat to distract us na huwag mag-pray. Cellphone natin, na mga kapatid, maliit lang yan, pero yan ang pwedeng magdala sa atin sa impyerno. Yung maliit na cellphone na yan. Dahil i-distract tayo niya not to pray. Praise God. So, tama yung sabi ni Kuya Greg, gawing habit ang prayer. So, Pastor, okay, paano ba mag-pray? Of course, una, pumili ka ng oras. Anong oras ka magpipray? May iba madaling araw, may iba morning, may iba gabi. Wala namang sinabi sa Lord na ganitong oras ka dapat manalangin. Pero kung ano yung fit sa situation mo, then dun ka mag-pray. And then, mamili ka ng lugar kung saan ka magpipray. Sa kwarto, sa sala, habang wala pa yung mga tao, habang tulog pa sila, doon ka mag-pray. Then, wag mo agad hangarin yung mahabang prayer. Wag ka agad ma-pressure na, gusto ko 5 hours ako mag-pray. Manghihina ka nun. No, mag-start ka muna sa mas small. Start ka muna ng 10 minutes or 15 minutes a day. And time to time, pag tinuloy-tuloy mo yan, marirealize mo, bitin na. Kulang na yung 15 minutes. Kasi habang nagpipray ka mga kapatid, habang nagpipray ka, minsan may mga mukha ng mga tao napapasok sa isip mo. Na sinasabi ni Lord, ipag-pray mo yan, ipag-pray mo yan. Lulod ka, pray ka, may kita mo yung mukha ni Alejandro, mukha ni Brother Israel, mukha ni Sister May. So pag-pray mo sila, pag-pray mo sila. Actually, wala nga akong mabasa, pastora, sa Bible na pray for yourself eh. Most of the time, malaking time sa prayer mo para sa iba. It's always for others. Pray mo yung pamilya mo sa Pilipinas, yung asawa mo doon. Ilayo sa tukso, dahil maraming tukso. Ilayo sa, ma-involve sa scatter, sa mga sugal. Lord, ingatan mo sila, Lord. Ang layo-layo mo, nasa New Zealand ka eh. Sa Pilipinas, paano mo makokontrol yun sila doon? Paano mo magagaranti na safe sila? Prayer. True prayer.
Malayo ako, pero si Lord ang magkocontrol. Ipagpipray ko kay Lord at si Lord ay iingatan yung pamilya ko doon. Praise God. Alam niyo mga kapatid, maniwala kayo hindi, pero marami sa inyo dito ay bunga ng prayer. May mga taong nag-pray sa inyo, iniyakan pa kayo para lang magsimba kayo. Dahil mga pasaway kayo. Joke lang. Dahil ang kukulit niyo mga kapatid. Pero may umiyak ng madaling araw. Di mo lang alam. May nagsabi, Lord, Alejandro, iligtas mo, Lord. Panginoon, Alejandro. Ganyan. Dininig yun ng Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo dito ay bunga ng may nag-pray sa atin. We are the product of someone's prayer. Praise God. So, and as you pray, I always encourage you na magdala kayo ng Bible when you pray. Okay? Huwag lang kayo mag-pray dyan sa gilid. Bring your Bible with you. Kasi time to time, minsan maubusan ka na ng pagpipray. Ano ba bang pagpipray ko? Minsan nabablanko yung isip mo. So minsan, you read the Word of God. Basa ka ng isang verse or I would recommend Book of Psalms dahil yun talaga ang book ng mga prayers and praise. At pag nagbasa ka sa Book of Psalms, ito yung tinatawag na praying the Word. Okay? Kung ano yung nabasa mo doon, yun yung magiging language mo sa prayer. For example, ang nabasa mo is Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. So pipikit ka nun after mo mabasa yung verse at ikiklaim mo yan sa sarili mo, Lord, ikaw ang aking shepherd, Panginoon. Ako ang sheep na hindi ko alam saan ang green pasture, saan ang still waters. Pero ikaw ang maglilid sa aking buhay. You pray the word. Okay, na may nabasa ka na text, sinabi ni Jesus, ako ang ilaw, ako ang liwanag. And so magpipray ka, Lord, I claim that. Dahil ang buhay ko, Lord, ay laging nasa darkness. Kailangan ko ng liwanag. Ikaw ang liwanag ko, Panginoon. So you pray the word. Sometimes when you pray, yakap-yakap mo yung Bible mo. Minsan, papatakan mo pa ng luha ito mga kapatid. Iiyak mo talaga. So dapat meron tayong daladalang Bible. Lord, teach me. Lord, guide me. Lord, lead me. And then, dahil masabi natin, new converts pa kayo, madalas na tinuturo ay yung Acts. No? Dahil marami nagtatanong, anong pagpipray ko pag nagpray na ako? So, ito mas applicable sa mga new convert. Familiar ba kayo sa Acts? Naturo na yun sa inyo. Yung acronym nun, ng Acts. So, pakita mo nga, sister. So, tandaan lang natin to, yung ACTS, so pag tayo nagpipray, hindi naman kailangan na ito ang iisipin mo tuwing magpipray ka. Pero somehow, makatulong din sa'yo since nag-aaral ka pa lang paano talaga mag-pray. So you start with letter A, tinatawag na adoration. So ano yung sinabi adoration? Ibig sabihin, pagpupuri sa Diyos. Lord, dakila ka. Lord, babuti ka. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lord, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord, ganda ng mga puno dito sa New Zealand. Ikaw lahat lumikha nito, Lord. Lord, ang ganda ng bundok. Lord, ang ganda ng ulap. Lahat ito ay gawa ng iyong dakilang kamay. You are the great artist, Lord. So you start with adoration. Okay? Huwag niyo ugaliin ng pag-pray, hingi agad. Kakapikit mo lang, Lord, bigyan mo ako pera kasi medyo gipit na talaga no? Purihin mo muna si Lord. Huwag naman masyado namang makapal na mukha natin pag ganun. No? So, adoration. Pangalawa is confession. Tandaan mo lang yun. Letter C. Confession. Ano yun? Yung mga kasalanan mo. Sabihin mo sa Panginoon. Okay? Pwedeng specific, pwede rin in general, pero mas maganda kung specific dahil pag kinonfess mo yan kay Lord, may gagaan ng iyong pakiramdam. Lord, sorry sa mga pagkukulang ko. Sorry, Lord, nakaraan, nagulat ako, nagmura na naman ako. Lord, shucks. Sorry, Lord, nagmura ako.
Sorry Lord, nakapag-isip na naman ako ng hindi maganda sa aking kapwa. Sorry Lord, at nagalit ako nung kanina kasi nagbibiroan eh. Ganito daw yung mukha ko, napikon ako, Lord, sorry, hindi ko na-control yung emosyon ko. Yan. Confession. You confess to God all your sins. And then, ano man ba pagpipray ko? Letter T naman. Thanksgiving. Iba yung thanksgiving, iba yung adoration. Yung adoration, nakafocus lang kay Lord. Yung thanksgiving, nakafocus anong ginawa ni Lord sa'yo. Dito mo sabihin, Lord, salamat sa buhay. Lord, salamat, ang ganda ng asawa ko, ang bait-bait pa. Hallelujah. Lord, salamat sa mga anak ko. Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat may trabaho ako. Lord, salamat may negosyo. Lord, salamat may pera ko kahit papano. Hindi man ako mayaman, Lord, pero hindi ka naman nagkulang. Sapat naman yung meron ako, Lord. Lord, salamat. Iningatan mo ako kanina. Lord, salamat sa boss ko. Salamat sa church. Ngayon, pinagpipray nyo ba yung church? Pagpray nyo yung church. Pagpray nyo si Pastor Peter. Pagpray nyo si Pastora. And then magpasalamat, Lord, salamat kay Pastor. Salamat, Lord, nagtsatsaga sila sa amin mag-Bible study. Salamat, Lord, sa church. Salamat sa fellowship. Lord, salamat na may talent ako. Si Kenneth, Lord, salamat, gwapo ako, Lord. Salamat, Panginoon. Binigay mong blessing. Ito lang talaga puhunan ko, Lord. Kagwapuhan. Praise God. And then S, ito na yung supplication or ito na yung hihingi na tayo sa Diyos ng ating mga requests. Diba? Hindi ka muna request agad. Ano muna? Adoration, confession, thanksgiving. This is only a pattern, pero you don't need to stuck with this, right? Halimbawa, na-disgrasya ka, nabangga ka, isipin mo ba, ano nga ba yung A? Ano nga ba yung C? Confession, thanksgiving. Hindi na, no? Pero minimin ko lang yung normal routine ng ating buhay. Kasi may iba kasi shinare ko to, binabash nila ako. Sinasabi nila, ano yun, pag nabangga ka, isipin mo pa yung A, yung C, yung T, yung S. Diba? This is only for the daily routine of your life, daily habit. So pagluhod mo, Brother Luis, pagluhod mo, adoration muna. And by the way, kung kaya nyo mag-pray ng walang cellphone, no? Ilayo natin yung cellphone natin, iwan muna natin sa cabinet. Huwag natin dalhin. Kasi pag mag-pop up yung notification, minsan mapapaganon ka eh. Diba? Pindutin mo, hala, si ano? May ano nga pala. So, ilayo mo yung cellphone na yan. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Dito ka nahihingi. Lahat ng mga prayer request mo, dito mo na ihingi sa ating Panginoon. So, that's just the basic part of it. You know, ako, I admit, dito pa lang, iyak na ako na iyak eh. Sa adoration eh. Na minsan, di na ako nakapag-pray ng iba, Pastora. Dahil, hagulgul na ako nakagulgul. Wala na akong masabi. Sometimes ganon. Okay, so this is only a pattern po para sa atin. So, pray every day, pray every time, pray twice a day, pray thrice a day. When you pray, you surrender yourself to God. When you pray, yung faith mo lalalim at yung mga anxiety sa isip mo mawawala. When you pray, pag dumating ang temptation, malalabanan mo siya. Sabi ng iba, paano mo ba labanan ng tukso? Kapatid, di mo kaya labanan ng tukso. Walang malakas na tukso. Ang kailangan mo ay i-prepare mo na yung sarili mo bago pa dumating yung tukso na yan. Para pag dumating na yung tukso, malakas na yung power mo to resist. Hindi mo kaya mag-pray pag nandyan na yung tukso sa harapan mo. Hindi mo na kaya mag-pray ng adoration, confession, thanksgiving. Pero pag lagi ka nagpipray, pag dumating yung tukso, hindi ka naapektuhan. Kasi prepared ka na. Kaya mo na siyang layuan. Pero pag hindi ka nagpipray, sinasabi ni Jesus, watch and pray that you enter not into temptation. Pag dumating ng tukso, kumatok na. Ayay, tiklop na naman si Alejandro. No, bumigay na naman si Brother June.
Kasi wala kang na pondo ng mga spiritual strength na panlaban sa temptation. Praise God. In prayer, lalo ka magiging patient na tao. Pag di ka nagpipray, gusto mo may pagsagutan argue di ba? Pero pag lagi ka nagpipray, kahit alam mong tama ka, ganun ka na lang, sorry po, mali ko. Ganyan. Tapos sinasabi mo pa na hindi ka nasasaktan, may ngiti pa na, hindi na ako bothered sa ganyan. Di ba? Kasi, pray, di ka na masungit. In prayer, you will grow deeper spiritually. So last verse mga kapatid, babasahin natin. Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Okay? Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ulitin nga, basahin natin. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. This is the promise of the Lord. Ano sabi niya? Tawagan mo ako. Call unto me. Paano natin siya tatawagan? Through prayer. When we pray, we call unto God, and the Lord promised, I will answer you.